once again, mahal na mahal. Kayo pinagpanya ng kanisang banal na salita, kaya Brother Lauro Puduso na walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling bumaliwanaga. Sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa fasting or starvation. Kung siya totoong nag-fasting or nagpagutom lang talaga siya. No? At tayo po magbasa sa John chapter 13 verse 16. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Yan, hindi ka katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Yan, hindi ka pwedeng maging dakila, no, na lampasan mo pa ang ginawa niya. Kung halimbawa nag-fasting si Jesus ng 40 days and 40 nights, hindi mo pwedeng lampasan yun, no? Pwede mong pantayan, pero hindi mo pwedeng lampasan. No, ang sabi kasi rito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Yan. Kasi minsan pakinggan mo yan sa TV, no? Dati pa, no? Na mayroong nag-fasting ng 80 days to 90 days. Yan. Yung sabi ni Pastor, no? Nagpakilala siyang Pastor Almeida, no? Ng Jesus Miracle Crusade. Yan. 80 to 90 days. Kaya tagal, no? Tagal, kung totoo yun. Dahil si Jesus ay 40 days and 40 nights. Pero sinabi sa binasa natin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kaya pag sinabi mong 80 to 90 ka, tapos si Jesus 40 days and 40 nights, parang nilampasan mo siya, no? Kalahati lang ginawa ni Jesus, parang mas grabe pa yung ginawa mo kumpara sa kay Jesus. So, parang hindi na talaga mapaniwalaan yun. No? Hindi na talaga. At yung halimbawa naman, kung totoo naman yun, halimbawa lang, no, hindi ka naman maging hindi ka maging banal dyan. Kasi nilampasan mo naman, no? Kasi sinabi rito yun na ang nasabi rito na ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. No? Kung totoo man, nilampasan niya, hindi ka rin maging banal sa ginawa mong 80 to 90 days. Pero parang hindi talaga mapaniwalaan ito. No? Kasi yun ang sinasabi na hindi dakila ang alipin sa kanyang Panginoon. Yan, no? Kasi si Moises nga, no, sa Exodus. Basa natin. Sa Moses. Si Moises, Exodus chapter 34, verse 28. Exodus 34:28. At siya'y natira doong kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Yan. Kaya nag-fasting si Moses 40 gabi, no? 40 araw, 40 days and 40 nights. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. Yan. Kasi mayroong iba umiinom ng tubig at kumakain ng gulay. Yan. Pero itong sina Moses, no? At saka tingnan natin si Jesus. Kasi 40 days and 40 nights yung ginawa ni Moses. Hindi ba niya kumain? Hindi uminom ng tubig. Yan. Tingnan natin si Jesus. Sa Matthew chapter 4. No, kasi ito sila yung ating pagbabasihan, hindi naman kung sino-sino No, sa Matthew chapter 4 verse 2. Nang magagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Yan, no? 40 days and 40 nights. Sa Moses, 40 days and 40 nights, hindi kumain at uminom ng tubig. Ganun din si Jesus.
40 days and 40 nights. So, kung yung kay Pastor Almeida na yung sa Jesus Miracle Crusade, kung 80 to 90 days siya, no, sinabi niya yun nung matagal na panahon na yun, no, sa TV. Kaya, kung titignan mo, parang malabong mangyari yun, no? Nilampasan mo pa si Jesus. Ayan. Kaya, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Yung basa mo sa John 13:16. Yan. Yung basa din tayo sa Daniel chapter 1, verse 12. No, yung sinasabi nila na Daniel fast. Hindi naman 'to eh. Hindi naman 'to pwede niya kasi katulad kay Moises, kay Jesus, hindi kumain. No, nagutom, hindi kumain na at uminom ng tubig. Kasi yung kay Daniel, tingnan natin. Kasi palagi ko marinig 'to eh. No? Palaging mo mapakinggan itong kaya sinasabing Daniel fast. Yan. Sabi nga nila, 40 days and 40 nights man sila. Pero Daniel fasting sila ginagawa nila, no? Sa Daniel chapter 1, verse 12. Ipinamamanhik ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Yun. Yung kanilang fasting daw, Daniel fast, pwede silang kumain ng gulay at uminom ng tubig, no? Hindi sila pwede magkain ng solid food. Kaya hindi naman yun fasting na totoo. Yun ay starvation na tinatawag. Pag sinabi mong starvation, nagpagutom, no? Ginutom mo yung sarili mo. Hindi ka naman totoong nag-fasting kasi yung totoong fasting, hindi ka kumain at uminom ng tubig. Yun. Laway mo lang ang lunukin mo. Yan, no? Tayo magbasa sa 1 Corinthians chapter 1. Kasi pag kumain ka ng gulay, hindi na yun fasting. Starvation ang tawag doon. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kong pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pananalangin, at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Yan rin natin sa English. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Defraud ye not one the other, except if we would consent for a time that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Yeah, no? With fasting and prayer, no? Kaya, yung pag-asawa nyo ba, no? Kasi sabi sa 1, basa natin, now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. 5. Defraud ye not one to other, except it be with consent, for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Yan. Kaya gawin nyo, pagkatapos nun, pag nag-fasting ka, huwag naman kayong magsiping, yung mag-asawa. No, yun ang sabi dito. Kaya sa 5, sabi, huwag magpigil ang isa't isa, maliban kong pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayong malagi sa pananalangin at fasting at pag-aayuno. Kasi hindi naman sinabi dito sa English. Sa Tagalog. Sa English mayroong fasting. No? Kasi sinabi na sa Tagalog, pananalangin. Yan, no? Ang ulitin ko, huwag magpigil ang isa't isa, maliban kong pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo yung malagi sa pananalangin
Yan. At sa pag-aayuno, yan, idugtungan ko na lang, no? Kasi binasa natin sa English, King James, mayroong pag-aayuno. At muling kayo'y magsama. Baka kayo tuksuin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Kaya pag nag-fasting ka, huwag mo nang magsiping yung kayong mag-asawa. Kasi yun ang sabi, no? Huwag mong pigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa panalangin at pag-ayuno. Yun, huwag mo na yun. Kaya kasi nag-fasting ka at nanalangin. Yan. At sa Jonas, ayan, basahin mo din, magbasa rin pala tayo, di ba nabasa tayo ng Daniel Past, na sinasabi nila, na tubig at gulay pwedeng kakainin. No, hindi yun, starvation tawag doon. Jonah 3:7. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain ni magsiinom man ng tubig. Yan, no? Pag nag-fasting, dapat huwag magsikain ni magsiinom man ng tubig. Yun nga, sabi ko kanina, nalaway lang inumin mo o nulunukin mo. No? Hindi ka pwedeng kumain at uminom ng tubig. No? Kasi pag may ininom ka ng tubig o kumain ka ng gulay, na sabi mong Daniel Fast, starvation ang tawag doon. Hindi naman fasting yan. Hindi totoong fasting yan. Starvation ang tawag doon. No? Sa Isaias chapter 58 verse 6. Isaias 58 verse 6. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Yan, no? Yung sabi ng Panginoon, no? Sabi niya, hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan. Yan, yung pala ang gusto ng Panginoon na ayuno, no? Kalagin ang mga tali ng kasamaan. Ano pa? Na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat na atang. Yan. Yan ang gusto ng Panginoon na pag-aayuno. Yan. Sa English, ano ba sa natin sa English? Isaiah 58 verse 6. Is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Yan. Yan ang gusto ng Panginoon na fast, no? Kaya, ang sabi niya, ulitin ko, is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Yan. This is the fast that the Lord chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and you break every yoke. Yan. Yan ang gusto ng Panginoon na pagpa-fasting na pag-aayuno. Ulitin ko. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang. Yun ang gusto ng Panginoon na pagpa-fasting. Yan. At sinabi rin sa Matthew chapter 6, kasi iba pag nag-fasting sila na yung itsura, kaya yun ang Panginoon nun, na talagang makita na ito, basahin natin. 16 to 18. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabawa, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat
kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapat ikaw, sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Anong layunin? Upang wag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na sa lihim, at ang ama mo na nakakita sa lihim ay gagantihin ka. Yan. Pag nag-ayuno ay, ulitin ko, bukod dito pagka kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mapagpaimbabaw na may mapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat, ikaw sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Anong layunin? Upang wag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na kita sa lihim ay gagantihin ka. Yan, ganun yun, no? Pagka nag-aayuno ka, huwag mong ipakita na nag-aayuno ka. Yan, para ang Panginoon na nasa lihim ay gagantihin ka sa iyong ginagawang prayer at fasting and prayer. Yan. Sa awit 109, kasi baka may pagkasabihan ka ng mga tao, nangayayat ka na. Yan. Dati, taba-taba mo, ngayon nangayayat ka na. Yan. Hindi nila pala alam, yun. Ito, basahin natin. Sa awit 109 verse 24. Ang aking mga tuhod ay mahina sa pag-aayuno, at ang aking laman ay nagkukulang ng katabaan. No? Mawala talaga yung katabaan. Yan. No? Matutunaw kasi yun eh. Kasi hindi ka kumain, no? Kinakain ng sarili mong katawan yung suno sa science. No? At saka gamot din yun sa ating katawan. No? Lilinisin niya yun. Lalo na yung mga sugar sa ating katawan. No? Kakainin niya yun. No? Pero ang sabi dito sa science yun. Pero dito sa binasa natin, ang aking mga tuhod ay mahina sa pag-aayuno, at ang aking laman ay nagkukulang ng katabaan. Ayan. Kaya dito, no, sa ating maiksing pag-aaral patungkol sa fasting or starvation. Pag sabi mong starvation, hindi naman totoong nag-fasting yun. Nagpagutom, gigutom mo yung sarili mo kasi hindi ka naman talagang totoong nag-fasting. No? Kasi kumain ka ng gulay katulad sa sinabi nila na Daniel fast. No? Daniel fast. Na uminom ng tubig at kumakain ng gulay. No? Mga hindi solid food. Pwede silang uminom ng gatas. Hindi naman totoo yun kasi sinabi pag nag-fasting ka, no? Ayon sa Jonas 3:7, huwag lumasa ng pagkain at uminom ng tubig. No? Yun yung sabi ko na laway lang na ang lunukin mo. Yun. Kasi ito naman ang sinabi kanina, yung sa una nating sinabi, na yung 80 days to 90 days, no? Si brother, si pastor, no? Na nilampasan niya pa si Moses na 40 days and 40 nights. At si Jesus ng 40 days and 40 nights na hindi kumain at uminom ng tubig. Kaya hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng lumampas. No? Ang alipin ay hindi ang alipin, ulitin ko, no? At saka sa John pala yun. John 13. Sa John 13:16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Yan, hindi ka pwedeng maging dakila o lampasan mo yung ginawa ni Jesus na 80 to 90 days. At saka kung halimbawa naman, no, kung halimbawa naman totoo talaga ito, kung halimbawa lang, hindi ka naman sabing totoo kasi mahirap na yun. Hindi mo pwedeng parang mapakahirap mong isipin na
nalampasan mo pa si Jesus, no? Kalahati lang. Yung kalahati lang ginawa ni Jesus sa'yo. O hindi pwede yun. Pero kung alam ba nagawa mo yun, hindi ka naman mapabanal dyan. Kasi ang nasabi dito, hindi ihigit ang alipin sa kanyang Panginoon. O ang sinugo man ay dakila kasi ng sugo sa kanya. Kaya kung totoo man ito, hindi pa rin pwede ito. No? Hindi pa rin pwede ito. Kaya dapat kung pwede kang mapantay, pero hindi ka pwedeng lumampas sa Panginoon. Yun, no? Salamat sa Panginoon at tayo po ay nakatapos na naman sa pag-aaral patungkol sa fasting or starvation. Thank you, Lord. No? Praise God. Pero Church in Jesus Christ, talagang si Diyo ang sabi yan. God bless everyone. God bless Palapensa. Always always remember, Jesus loves us. Share the word of God.